Good morning mga kashika! Thursday na naman po ng umaga. So yes, please join us for a very exciting foodie adventure dahil nandito po kami ngayon sa Angono, Rizal. Samahan niyo po ako si Isa Leton and of course my partner na game sa pagkain, si Miss Lovely Rivero. Hi Isa! Good morning! Good morning sa ating mga kashika. Nako, nag-uumpisa pa lang tayo. Pinasubo mo na ako dahil alam ko kaya mo sinabing game na game kasi sa akin mong patitikman lahat ng mga pagkain dito ngayon. Paano naman adventure ang mangyayari, diba? Dahil kung hindi nyo pa naitatanong, nandito po tayo sa isang kilalang exotic restaurant sa Angono, Rizal called Exotic! Balaw-Balaw. Ayan. Exotic, nasabi mo na. Kaya nga, example ng mga kakainin mo. Kakainin mo. Foods. Okay, meron silang uok. Alam mo ba kung ano yung uok? Yun yung sabi nila beetle larvae. O diba na niluto adobo style or minsan nilalagyan nila ng tomato at kung ano-ano pang mga sangkap na pampasarap. So, naku. Okay. Parang ayaw mo maniwala na masarap. Masarap daw yun. Okay. At meron pa silang ano yun yung rose petal tempura. Oh, that's not bad. That's actually very, kasi very diba, nice and actually, meron ng salad na ginagamitan yan, diba? Hindi lang yan lang, sige na. Kasi so far, we've been naming the intimidating dishes na sinuserve. Pero all in all, talaga nga namang Filipino restaurant, purely Filipino restaurant to. And they just made use of the many ingredients na it's actually rich in the area. Exactly. At saka meron din naman din yung mga favorite natin na mga Filipino dishes na hindi naman medyo kakaiba. Yes. Yung mga the usual, katulad ng mga liempo, yung mga ganyan, meron din naman. So may mga choice ang taong kakain dito. And plus, for those of you who are art lovers, love, it's not just a restaurant. Right. It's also a gallery kasi kung hindi nyo pa rin ulit na itatanong, ang owner nito ay isang artist. So may mga sculptures siya dito, paintings, mga mask, mga kung anong mga artifacts na talaga namang very interesting. So habang kumakain kayo, pwede rin kayong tumingin-tingin at bumili. I think they're also selling this stuff in the restaurant. Okay, so wag na natin patagalin pa. We're full of demonstrations and full of learning. Kaya make sure you don't change that channel dahil nagsisimula na po ang chikahan. Dito lang po sa Chika. Kashika, once again, nandito po tayo sa Angono, Rizal and we are going straight to our demos and kasama ko po for this first segment si Chef ba? Or he's actually more of an artist. Yeah. But I'll call you Chef for now because you will be demonstrating. Okay. Chef Rembrandt Bocalan. Good morning. Chef Rembrandt, you're named after painting. Yes. Talagang you're a family artist. Paano ka naman pasok sa pagluluto? Since bata pa ako, kasama ako ng dad ko sa pagluluto. So, natutunan ko from my dad. And what is this first dish na i-demo natin? Kalderetang... Itong tinatawag na kalderetang itik. Itik, meaning itik the duck. Sa duck, yes. Okay. You can do this usually with ano ba pag kaldereta? Diba? Baka? Yeah, baka. Chicken manok. din ba? Yeah. Or manok. Pero ngayon, duck. Itik-itik ang gagawin natin. So ano ba yung mga ingredients natin, Chef? Okay, first we have our itik or duck. Luto na siya? Ano siya? Naka-boil na siya. Okay. So, kasi matigas yung itik pagka fresh. So, pakuluan muna siya sa... Para lumambot. So, luto na siya? Basically, yeah. Okay. Luto na siya. Tapos, ano pa? We have, we have grated cheese. Cheddar cheese. Pickles. Tapos, we have our atay. Okay. Atay ng pwedeng baboy, pwedeng duck, pwedeng baboy. Okay, chicken. Chicken or... Chicken liver. Yeah. Kahit anong liver. Kasi, minsan ginagamit namin Reno liver spread, pero... Oo, kasi it's caldereta. Okay. Pero ngayon, since para mas authentic, real liver muna. Tomato sauce. Peanut butter. Green bell pepper.
Oh, maanghang na konti. Konti sili. Chili. Of course, we have also white onions and then the oil. Cooking oil. So what's first? We have a hot pan already here. Okay. Preheat our pan, tapos magigisa lang tayo ng sibuyas muna. Okay, white onions. That means Let's put the oil. put some oil. Then, pag mainit na siya, let's put our Ayan, onion. init na nga. Nagingay na ang ating kaldero. Magigisa lang natin ng konti. Mainit siya masyado. Kanina pa kasi siya naka-on. And then, you can put first our liver. Okay. Nauna yung liver, di ba usually? Pero kung liver spread ang ginagamit nyo, towards the end ang liver Pakasalan siya spread. ng sauce. Pero gagawin natin para... Since fresh liver yan, fresh lutuin mo liver. na Lutuin mo na naman. konti. Para lumabot siya. Matagal ba maluto ang liver? Hindi naman. So roughly same time na magkaramelize medyo yung white darken onion. na siya, Oo, okay na yung liver. Surprisingly, it doesn't smell like liver. Mabango nga siya. Para lang siyang karne. And then next, we can put our duck. Duck na. Diretso na sa duck. Diretso na. Okay. And again, dahil boiled na siya, it won't take as long then. Dahil ito na. So, yan mo natin siyang makot ng oil. Okay. And, Pwede ba ang duck din parang ham yan? Parang pork in a sense na mataba. Yeah. So, don't put so much oil. Yes. Just enough oil para gisain yung onions tsaka yung atay. And then ma-absorb na kasi lalabasin yung oils ng duck. Kung nag-brown na ang duck, after again throwing in the onions and the liver, ganito na yung itsura. Actually, everything pretty much is coated with the liver kasi na at this point, no? Tapos kita natin yung onions, parang caramel colors na lahat. Okay. Next step. Next, lagyan natin ng konting water. Para hindi matulog. Para mag-dilute yung liver. Oh, so you're making your liver spread, kumbaga. Para ano na siya. And para pag Kasi nilagay... yung liver yung ginamit dito eh. Para pag nilagay din natin yung sauce, mas malamang siya konti. So now we put the peanut. Peanut butter. What kind of peanut butter? Chunky, smooth? Kasi di ba may play ay iba yung Local peanut butter. kung ano yung mahilig nyo kay chocolate, kung gusto nyo, ilagay sa why not? wag na. Well, peanut butter din yun Yeah, pero may chocolate yun. But you can try. Para super sweet ang inyong kaldereta. But traditionally, we use just local peanut butter. Iba pa nga talagang nidulog ang peanuts, di ba? So, easier na ang peanut butter ngayon. So we have that. We add the tomato sauce. Okay. Ito na yung pinaka-sauce ng kalderetang itik. So basically ngayon talaga nag-mix na ng lasa lahat. Peanut butter, the liver, and syempre the tomato sauce. Yung peanut butter naman kasi yung sweetening ingredient natin. Yeah, so far wala akong na-notice hindi ka naglagay ng salt or pepper or patis, none of that. It's just really the peanut butter. Yung seasoning sa last na yun. So, coat lang natin yung sauce sa duck natin. Halo ng tomato sauce. Para pumasok lahat ng flavors. Okay. Pakulo natin ng konti. Okay, next, I guess we can put chili kung gusto nyo ng konting spice. Okay. And bell pepper. Oo, matagal-tagal din lutuin ng bell pepper. Wow, mahilig ka sa maanghang. Yeah, actually. Ang dami niyang siling nilagay eh. Sino nagturo sa'yo nito? Daddy? Mom? Or ikaw na? Dad ko, tsaka yung mga cook namin. Okay. Parang dito ang lutong bahay style nila. Yung malambot na yung bell pepper, you can put our Cheese! That's also... Naglagay ng cheese sa use kaldereta. for kung medyo salty kasi yung cheese, so hindi yung kailangan ng salt. Ito yung nalagay. Yeah. And also the pickles para matamis na. Ayan, last na yun. Yung mga pang-last na yan. Tapos kung Yun yung sasabang seasoning sa ending. salt lang, usually salt. Pero nakuha mo na ngayon. Yung cheese pwede na. Palapat din yung cheese. Pag natunan yung cheese, kasama sa sauce. Tsaka may pagka-gloss So, na siya. yun ang papadala ng dagdag ng flavor. Okay. Okay, now we're gonna plate the calderetang itik.
Kalderetang Itik Itik. Yeah. by Rembrandt. So, madali lang siya. Okay, I'll try it. Okay, let's try it. Dahil pa kong peas. Okay, at least the sauce man lang muna. It's sweet, peanut buttery, and the tomato spread, tomato sauce do very well. Pero, mahanga siya, ha? Yeah, I feel like it's spicy. Kailangan ko kanin. Yeah. But I need to also, hindi ko lang matitigman yung duck. Kailangan ko hiwain mamaya. So I'm gonna do just that. But in the meantime, don't change that channel dahil may susunod pa tayong demo sa pagbabalik po ng Chika. Welcome back mga ka-Chika. Nandito pa rin po tayo sa ating demo portion. And syempre, kasama pa rin natin si Chef Rembrandt. So ano itong second dish na? Second dish, tinatawag na sinigang na halo-halo sa bayabas. Sinigang sa bayabas. Halo-halo sa bayabas. Pag sinabi mong halo-halo, ano yung mga sangkap na nakahalo dito? Kasi ang main ingredient, ulo ng karpa, meron tayong hipon, tsaka meron tayong dalag. Dalag, karpa, and hipon. So seafoods pa rin siya basically, iba-iba nga lang. Okay, so pero parang itong sikreto yata nito, yung sabaw. pinakasabaw. Bali ang ginawa natin, pinakuluan muna natin yung bayabas. Bayabas? Pero anong bayabas ito? Yung bang hilaw, hinog? Kasi hinog po. Hinog na siya. So kasi yellowish nga itong sabaw natin. So matamis siya. Asim-asim na tamis-tamis yan. Okay, so pinakuluan natin siya with soup stock tsaka tubig. Okay. And kamatis na pula. Fresh tomatoes. Fresh tomatoes. So palalambutin lang natin siya, pati yung bayabas. Tapos dudurugin natin dun sa So fresh na fresh ito, no? Walang mga canned products. Wala po. Tapos pag malambot na yung bayabas tsaka yung kamatis, pwede natin ilagay yung main ingredients natin. So pagpapakuluan muna natin siya. Yung mga ito yung ulo ng karpa and of course hipon na medyo maya. Yung hipon. Yung hipon maya-maya na kasi madali naman maluto. So ito muna. Sige, ulit pa rin natin. Okay. So pakuluan lang natin siya sa lumambot. Kaya natin ng konting onion. Para konting spice. Ayan. And then, hayaan lang natin siyang kumulo. Pero ang ang bango ng bayabas talaga. Manamis-namis yung kanyang amoy actually. Ayan. Kanina sinabi mo na may soup stock na yan nakasama, di ba? So ano ba yung soup stock? Saan ang gagaling yon? Yung ginagamit namin traditionally, pinaghugasan ng bigas. Pinaghugasan ng bigas, oo. Yung pangatlong hugas, tinatabi namin yun. Para yun na yung nilalagay nyo. Para ihalo sa mga sabaw. Oo. Kasi mas yun, di ba? Mas malasa kaysa tubig lang, tsaka masustansya. Kasi, di ba yung mga baby nga, kapag walang gatas, yun ang pinapasugso, di ba? Yung tawag nila doon di ba? Okay, pero of course yun yung pagkulo na. So ayun pala yung soup stock na pwede nyong ilagay. Plus of course, andun na nga yung bayabas. And syempre, yung ating seafoods. Yan, i-cover muna natin para kumulo. Tingnan natin yung mata ng isda. Ayun, nag-pop out na. Diba? Sabi nila, isa sa palatandaan daw. Pag maputi na yung mata. Yung mata, no? Tapos parang lumalabas na. Ibig sabihin, done na, no? Malambot na yung isda natin. So, next. Okay, so, lalagay na natin talbos ng kangkong. Talbos ng kangkong. Pag wala, you can also use talbos ng kamote. Yan, para pag kulang sa dugo, di ba? Kinakain yun, yung talbos ng kamote. Mga anemic. Ayan. Tapos, di ba may variation itong sinigang nyo eh? Pwede rin lagyan siya ng... Pwede mo rin haluan ng sampalok. Sampalok. At saka pwede rin ng mangga.
Mangga, no? Oo. Diba? Ito yung mga natural na, you can find it in your market. Hindi kailangan sa sobrang manggaling. Pwedeng gawin pansigang. Natural na pampaasim. Correct. Yeah. So, now season na natin ng salt. Salt. Tsaka maganda niyan, huwag talagang ma-overcook yung vegetable, di ba? Kaya kita nyo yung kulay pa lang very attractive na siya kasi green na green yung veggies. And of course, mamula-mula ng konti yung ating sabaw. Okay, so ito na. Ilalagay na natin sa ating. Kita mo naman, authentic ang ating authentic Filipino style na sa palayok siya, di ba? Ika nga yung presentation ng pagkain, malaking bagay yan kasi nakita mong nakaayos, di ba? Nakakagana sa ating lalo. palayok. Okay. Ay, na maganda dito sa palayok, pwede mong lagyan siya ng pa rin, di ba? Uling. Ng uling dito sa ilalim para tuloy-tuloy siyang kumulo. umiinit pa rin, di ba? Habang kinakain nyo, hindi lumalamig yung pagkain. Ayan. Natin lagay yung fish. And of course, ang ating hipon. And itap natin ng gulay para masarap. Okay. And syempre, titikman ko yan. Yeah. Sige ha, Try mo. tikman natin. Kuha tayo. Natin ang ating sinigang sa bayabas. Sarap, manamis-namis. So, how is it? Manalo. Yeah. Ano naman ang tawag dito sa kakaibang parang salad ito eh? Katawag to na pansit-pansitan salad with bougainvillea. Pansitan salad with bougainvillea. Ang alam ko yung bougainvillea, pinipitas ko lang yan eh. Di ba? Kasi flower. Di ba? So ito yun eh. Color parang reddish flower siya, di ba? Ayan. Usually, ni-ignore lang natin siya. Oo, hindi natin yan masyadong pinapansin kasi kung saan sa tabi lang decoration siya. lang usually. Oo, kung saan tabi lang siya tumutubo. Pero meron ding pansit-mansitan. Ano naman itong pansit-mansitan plant na ito? Weed part ng weed family to. Pero saan siya nakikita? Sa mga damuhan, oo. Okay. So, meron ba nabibili sa palengke niya? Namimitas lang talaga kami. Kasi talagang pitas lang. Okay yan. Mura. Nagpa-plant na kami ngayon yan. Para syempre hindi maubos, hindi ba? Okay, so paano natin ipe-prepare itong pansit-pansitan So first, with bougainvillea salad? Yung plant kasi ng pansit-pansitan, tatanggalin natin yung mga stem niya. So yung matitira, yung mga malalambot na stem. Kasi matigas yung dun sa may dulo. Kasi may mga buhok pa siya. So lilinisin. Yung tatanggalin natin, usually itong part ito, mga ganyan. Ay, oo. Parang meron siyang butlig-butlig no, dun sa stem niya. Tsaka para magmukha siyang pansit. Tinatanggal natin yung mga mahabang stem. So parang yung dahon-dahon lang yung maiiwan. Okay. And then next, so kailangan linisin, linisin, tapos yung bougainvillea din linisin. So yung bougainvillea, hinihimayin nyo rin. Kumbaga, inaalis nyo yung mga petals. Yung petals, no? So hinihiwa-hiwalay nyo. Tapos, bablanch lang natin siya sa mainit na tubig. So first, so pag na-blanch siya, halo lang natin kung gaano karami yung gusto nyo. Ayun. So ito yung parang talagang salad na talagang sa tabi-tabi kinuha, no? Pero and yet, nagawang Simple lang salad. siyang gawin, And then, bougainvillea. Diba? Pagkahalo na yung salad natin, gawa na tayo ng vinaigrette. So, Okay, vinaigrette dressing ang usually yun, suka, tapos lagyan natin ng konting asukal, and then pepper, black pepper or white pepper. Ayun. So, i-dilute lang natin siya. Ito yung parang ginagamit natin sa ating cucumber salad, di ba? Pag meron tayong cucumber, lalagay natin yung cucumber dyan, no? Sarap ng kainin. So, then, sure, of course, pwede rin haluan ng real olive salt. oil, real salt. Pwedeng olive oil Pwede rin din. olive oil na konti. Or coconut oil if you want to try. Pwede din, ano? Yung usong-uso pa naman ngayon yan, yung virgin coconut Medyo weird lang yung lasa kasi hindi tayo sanay, pero pero actually it's good for healthy the siya, health, diba? Body. so haluin na natin sa So, lalagay na natin sa ating drizzle it. pansit-pansitan and bougainvillea salad. Na yun. Then we can add Siyempre, the usual. tayo ng
Gusto nyo lagyan ng carrots, Carrots. tsaka pipino. Pino, yan. Bagay na bagay yung pipino dyan. Okay na ako ito pang summer. Parang very refreshing and very light, Oo. no? Yung salad na to. And tomatoes. Tsaka parang parang ang sarap niyang isabay sa mga inihaw na pagkain. So, Pinoy na Pinoy yung dating, ano? Alam mo naman tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa mga inihaw, tapos may ensalada sa tabi, di ba? Yun. So, pinaba natin ng konti. Ayan, konti pa para dun sa ating cucumber and carrots na nadagdag. So, haluin lang natin siya. There. Okay. At ang colorful ng salad na to ha, dahil aside from the greens, ito nga yung pansit-pansitan, meron kang yung tomato and meron kang carrot, so meron kang orange color. Titikman natin ngayon kung gaano kasarap itong pansit-pansitan with bonggavillas. Good. I like it. It's very, very crunchy. At saka ano siya? Normal. Di ba? Normal yung lasa. Hindi naman siya... But dun sa mga, halimbawa, first time pupunta dito at gusto mag-experiment ng medyo tsaka ibang mga pagkain, pwedeng starter ito, no? Yeah. Kasi hindi siya kakaiba masyado. Appetizer. Yung lasa is parang salad lang talaga. Masarap siya. Okay, thank you very much, Chef Rembrandt. Maraming Welcome. salamat sa mga shinare niyong recipe sa amin. Pero mamaya ay makikita natin lahat yan, showcase natin. At syempre pag-uusapan pa rin natin ang tungkol pa sa ibang mga putaheng inahain niya dito sa restaurant na ito. Sa pagbabalik lahat yan ng Chika. Huwag po kayong maalis. Chika, we're back still demonstrations with Chef Rembrandt. Hi. Chef Rembrandt, ngayon naman pag-uusapan natin ang crispy alagaw. Yes. Alagaw is a leaf. It's a leaf. It's a leaf na galing sa puno ng alagaw. Alagaw, yeah. Sana naman, diba? So, Pero tell me about the leaf muna. Sige, bago natin lutuin to. May mga medicinal properties daw ang dahon na to. Ginagamit siya usually pantapal sa may sakit sa sigmura, saka pag nahihilo ka. Parang Sa kasi malagnat, mga ganyan, ganun. ano ba, dahon ng bayabas, di ba? Ang Bayabas sa mga popular- sugat. Oo, ang popular para sa mga other things. Pero ito rin daw, dati ginagamit pambalot ng mga inihaw. It's a sturdy leaf. Makapal talaga siya, oh. Tapos, parang minty. Actually, Okay yun niya. ang lasa lang niya medyo minty. Medyo minty. Okay, so basically, ano po gagawin natin para gawin tong crispy alagaw? So, una natin gagawin, babad lang natin siya sa water with ice para maging crispy yung alagaw natin. Kaya tinawag na crispy alagaw. Okay. So, hindi pwede siyang dry. Hindi lang yung pinitas mo tapos hugasan mo, okay na yan. Hindi Kailangan siya magiging nakababad. crispy. Masira agad siya eh. So the water actually helps. Kasi I would think na the water would make Kasi it nga, mushy. medyo makapal na plant siya. So, pag may ice siya, mas magiging crunchy yung ano niya. Okay. Texture. So nababad na natin sa ice water. Next, The next, gawa tayo ng batter. batter. And that's So, usually ang just gamit your lang flour. natin, flour harina. Okay. Any And- flour? All-purpose and, flour? 1 piece of egg. Egg. Okay. And konting water. Okay. So, na-mix nakagawa na natin. Actually, nakagawa na tayo. Parang may mga black stuff. So, i-season nyo na rin ng salt and pepper. Salt and pepper. So, flour, egg, salt, and pepper. And you mix it up in a batter. Tapos, syempre, may mainit na tayong pan. Lagyan ng gano'ng kadaming oil ang gagamitin? Medyo madami dahil Parang deep fry. konting deep fry. Okay. Ang mangyayari. Kasi, ang i-dry kasi usually pag naka-coat siya ang isang bagay, Para siyang lumulutang. Para siyang tempura actually. Oo, kailangan lumutang para alam natin okay na yung luto. So, papainitin muna natin ang oil. Mukhang mainit-init na naman kasi yung pan mainit pa kanina. Okay. So first, lalagyan natin sa ating batter. Coat nyo lang. Coat nyo lang.
Yan. Kailangan fully coated. Walang mga green tea na nag-peak. So, tingnan natin sa ating cooking oil. Oh, tumigas na. Ayun na, oh. Bilis. So, pag lumutang na siya, pwede siyang I-flip pa ba? Ayan. para mag-balance lang. Golden brown. Pagka-crispy niya. Ang ganda, the leaf, yung alagaw na keep yung shape. Hindi siya nagpo-fold eh. So, Yeah, kasi yan yung sasama kailangan nga ibabad muna sa malamig na tubig. sa ice. Kundi baka mag-fold up siya. crumple siya. Okay. Para lumalaban sa oil, sa init at sa oil. So, we'll continue Let's continue. to Ubusin natin. coat our alagao leaves with batter and fry some more. Ako naman, nabigyan muna natin to dahil fresh off the frying pan. Tapos may last demo pa tayo ng isa pang dish at ito na ang isa sa mga pinaka-exotic dishes na maaano nyo dito sa restaurant to. Yun ay tinatawag nating Nilasing na palaka. nilasing na palaka. So we change the oil, we change the pan. Pang deep frying din to. So kailangan deep medyo ang inyong lutuan. What do we need? Obviously, Of palaka. course, palaka. Ano yung preparation yan, Bali? Anong klaseng palaka ba Nakaskin na yan? siya. Palakang bukid. Okay, kala ko yung mga nakikita nyo sa daan, hulihin yun eh. Medyo iba doon, boy poisonous eh. Ito, palakang bukid. Nabibili Skin. sa palengke actually. Tanggalin na yung balat. So nakatanggal na yung ulo, tsaka yung balat. Natira na lang yung legs. Wala namang bituka yan. Parang manok, kumbaga. Linis na siya. So, ano yung first step? Kailangan nyo siya i-marinate. Kailangan natin ng gin. Kaya siya Kaya nilasing. tinawag na nilasing na palaka. Kailangan gin. Di ba pwedeng iba pang klaseng pwede rin beer, pero Whiskey, beer, mas matapang ang gin eh. vodka. Vodka kung mayaman na. Okay, sige, gin. So, Gin, pour mo lang siya ng gin. Gin lang, tapos wala ng salt and pepper. Lagyan natin ng salt and pepper. So, gin muna. Tapos, bawang, dinikdik na bawang. Okay, para may lasa. Actually, yan usually yung preparation ng mga frog legs, di ba? Kailangan maano sa bawang. Tapos, paminta. Paminta. Wala na kailangan salt. Pwede nga ng salt. Lagyan natin ng Okay, salt. lagyan ng salt din. Salt and pepper. Okay. So, marinate natin. halo-halo lang. Kakamayin na natin siya. Gano'ng katagal usually ang marinate? Overnight? Para pumasok Mas ka maganda overnight. Pero that's kung why. nagmamadali, siguro mga 30 minutes? 1 to 3 hours. Oh, yan, 1 to 2 hour. hours. Ayan. Ito yung overnight nyo ng Ito na yung soak. At saka nakita marinate natin, na. nagbago rin yung kulay kasi Pumuti na siya. pumasok. Kasi yung Oo. alcohol, Pumasok na. parang nagbigay ng Kung flavor. sintihan mo oo. to, liliyab na to. Kaya nakatapang yung alcohol na yan. Baka kahit yung kumain, malalasing bale. So, Hindi naman. kumbaga, may pulutan ka na, may gin ka ba? Popular one, exactly, all in one dish. Marinated frogs, Painit muna butter. tayo ng cooking oil, na medyo madaming cooking oil. Kasi deep fry nga ang method nito. So, I guess mainit na siya. Ayan. Nalagyan natin sa butter. Butter. Ano kanina, alagaw, ngayon palaka. Ayan. Init-init na nga ang oil. Pag tumatalo na siya, sabihin na Sabi, mainit hindi na siya. natatalon yan. Wala na. Sabihin pa, pag binato wala na, okay na. Okay. And as usual, malalaman natin na tapos yan pag lumutang na ang palaka. Okay. Hindi siya tatalon, lulutang lang siya. Hindi na siyempre, hindi natin maiwasan. Tatalsik-talsik, deep frying. Si Lovely, tawagin natin. Siya ang tumikim nito. I've tasted frog legs. Tastes like chicken. So, itin natin siya mag-golden brown. Okay. Parang fried chicken na siya. Parang fried chicken lang. Oo.